Isang napakabihirang red heifer ang dumating po sa Israel. At sinasabi po ng ilang eksperto na ito ay maaaring konektado sa Third Temple Prophecy. Sa loob nga po ng maraming taon, may isang napakabihirang hayop po na hinihintay ng ilang religious scholars at prophecy watchers. Isang baka. Ngunit hindi po ito ordinaryong baka. Ito ay tinatawag na red heifer. At kamakailan lamang po, may ulat na ilang ganitong baka ang dumating sa Israel. Para po sa karamihan ng tao, maaring wala itong ganong kahulugan. Isang baka lamang yan. Isang simpleng hayop sa isang bansa sa Middle East. Ngunit para po sa mga eksperto sa Jewish tradition at Bible prophecy, ang pagdating po ng red heifer ay isang napakalaking balita. Dahil ayon po sa ilang sinaunang tradisyon ng Judaismo, ang red heifer po ay may mahalagang papel sa isang ritual na kinakailangan bago maibalik ang seremonya ng templo. At dito nga po nagsisimula ang mas malaking tanong. Kung may red heifer na, may posibilidad bang matupad ang isang matagal ng pinag-uusapan ng pangyayari? Ang pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem. Now, isang templo na tinatawag ng marami na Third Temple. Dahil sa loob po ng libu-libong taon, ang ideyang ito ay naging bahagi na po ng relihiyosong paniniwala, ng mga debate at prophecy discussions. May ilan naman po na naniniwala na ito ay mahalagang bahagi ng hinaharap ng Israel. May iba naman na nagsasabing ito ay simboliko lamang. Ngunit ang pagdating po ng Redeemer ay muling nagbukas po ng usapan. May connection ba ito sa mga sinaunang propesiya? At ano ba ang tunay na kahulugan nito sa Biblia? Upang manawaan po natin, kailangan nating balikan ang pinagmulan po ng red heifer sa tradisyon po ng mga Hudyo. Now, sa tradisyon po ng Judaism, ang red heifer po ay hindi isang ordinaryong hayop. Ito po ay isang napakabihirang baka na kailangan matugunan ang napakahigpit po na kondisyon. Una, ang kulay nito ay kailangang ganap na pula. Hindi maaaring magkaroon ng ibang kulay na buhok. Kahit maliit na bahagi ng ibang kulay ay maaaring mag-disqualify sa hayop. Pangalawa, ang baka ay hindi dapat nagamit sa anumang uri ng trabaho. Hindi ito maaaring napasan ng araro o ginagamit sa bukid. Sa madaling salita, ito ay kailangan isang hayop na walang anumang pasan. Ang pangatlo, kailangan itong walang kapintasan, walang sugat, walang deformity, walang anumang physical defect. Dahil po sa mga napakahigpit na requirement na ito, ang tunay na red heifer ay napakabihira. Sa kasaysayan po ng Judaismo, ang sinasabi ng ilang rabbinic sources na iilan lamang ang ganitong hayop na ginagamit sa mga ritual. At ayon po sa tradisyon, ang red heifer po ay ginagamit sa isang espesyal na ritual ng purification. Isang ritual po na mahalaga para sa mga taong nais makilahok sa mga seremonya ng templo. Ang ritual nga po na ito ay may connection po sa paglilinis mula po sa tinatawag na ritual impurity. Sa sinaunang panahon po, ang mga Hudyo na nagkakaroon po ng contact sa kamatayan o sa patay na katawan ay tinuturing po na ritual impure. At bago po sila makapasok sa templo, kailangan mo na silang sumailalim sa purification ritual. Dito na po pumapasok ang papel ng radifer. Ang abo po ng hayop na ito ay ginagamit bilang bahagi po ng ritual ng paglilinis. Isang ritual po na napakahalaga sa religious life ng Israel noong panahon po ng templo. Ngunit upang mas maintindihan po natin ang kahalagaan po nito, kailangan muna nating tingnan ang pinagmulan po nito sa mismong Biblia. Now, ang pangunahing pinagmulan po ng ritual ng radifer ay matatagpuan sa aklat ng Book of Numbers, particularly sa Numbers 19. Ang kabanatang pong ito ay binigay po ang detalyadong utos tungkol po sa red heifer. Ang kautosang ito ay pinagkaloob ng Diyos kay Moises at kay Aaron. Ayon nga po sa utos, kailangan kumuha ang isang Israelita ng isang pulang baka na walang kapintasan at hindi pa napapasan ng anumang trabaho. Ang hayop po na ito ay dadalhin sa labas ng kampo. Doon ito ihandog at susunugin. Kasama po sa pagsunog ang ilang espesyal na materyales tulad po ng cedar wood, hyssop at scarlet yarn. Pagkatapos, ang mga abo nito ay itatabi. Ang mga abo po ng radifer ay ihahalo sa tubig upang maging tinatawag na water of purification. Ang tubig po na ito ay ginagamit upang linisin ang mga taong naging ritually impure dahil po sa contact sa kamatayan. Sa konteksto nga po ng sinaunang Israel, ito po ay napakahalaga dahil po ang templo ay tinuturing na banal na lugar. At ang sinumang papasok dito ay kailangang ritually clean. Kung wala ang ritual na ito, hindi maaring maganap ang ilang mahalagang seremonya sa templo. Kaya sa tradisyon po ng Hudyo, ang pagkakaroon po ng radifer ay may direktang koneksyon sa kakayahang magsagawa ng temple rituals. At dito po nagsisimulang maging mas malaki ang implikasyon ng usaping ito. Dahil kung ang ritual na ito ay kinakailangan para sa temple worship at kung may radifer na muli, ang susunod na tanong ay ito.
May plano bang ibalik ang temple worship sa Jerusalem? Now, upang maunawaan po ang ideya ng Third Temple, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan ng templo sa Israel. Well, ang unang templo po ay tinayo ni King Solomon sa Jerusalem. Ito ay tinatawag na First Temple. Ito ang sentro ng pagsamba ng Israel sa loob po ng maraming siglo. Ngunit noong ika-6 na siglo BCE, ang templong ito ay winasak po ni Nebuchadnezzar II at ng Imperyong Babylonia. Pagkatapos po ng exile ng mga Hudyo sa Babylon, isang bagong templo ang itinayo. Ito na ang tinatawag na Second Temple. Kalaunan ang templong ito ay pinalawak po at ginawang mas ingrande sa panahon po ni Herod the Great. Ito ang templong nakatayo po sa panahon ni Jesus Christ. Dito po nagturo ang ating Panginoong Jesucristo. Dito rin po naganap ang maraming pangyayari sa Ebanghelyo. Ngunit noong taong 70 AD, winasak ang templong ito ng Roman Empire sa panahon po ng Jewish Revolt. Mula noon hanggang ngayon, wala ng templo sa lugar na tinatawag na Temple Mount. Sa lugar po na ito ngayon ay nakatayo po ang ilang mahalagang Islamic structures tulad po ng Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque. Dahil po dito, ang ideya ng pagtatayo ng Third Temple ay isang napakasensitibong issue. Hindi lamang po ito reliyoso. Ito ay may malaking geopolitical implications. Gayunpaman, may ilang Jewish groups na naniniwala na darating ang panahon na muling itatayo ang templo. At ayon nga po sa kanilang interpretasyon ng tradisyon, kinakailangan muna ng ritual ng Red Heifer bago magsimula ang temple purification rituals. Kaya nang lumabas po ang balita tungkol po sa pagdating ng mga Red Heifer sa Israel, muling nabuhay po ang usapin tungkol po sa Third Temple. Para po sa ilan, ito ay simpleng agricultural event lamang. Para sa iba naman, ito ay posibleng hakbang patungo sa isang pangyayaring matagal nang hinihintay sa kasaysayan ng reliyon. Ngunit ang tanong ay nananatiling ito: ang pagdating ba ng Red Heifer ay talagang may koneksyon sa propesiya ng Biblia? O ito ba ay isa lamang interpretasyon ng mga modernong observers? Ay kung sakaling may plano ngang itayo ang Third Temple, ano ang magiging epekto nito hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo? Now, sa loob nga po ng maraming siglo, ang Red Heifer po ay nanatiling isang konsepto lamang sa mga sinaunang teksto ng Biblia at sa tradisyon po ng mga Hudyo. Maraming rabbi at scholars ang nagsasabi po na napakahirap makahanap ng isang hayop na makakatugon sa lahat ng requirements na nakasaad sa Book of Numbers, particularly sa Numbers 19. Ngunit noong mga nakaraang taon, may isang pangyayari po na muling nagbigay ng atensyon sa buong mundo. May ilang Red Heifer po na ipinanganak sa Texas. Ang mga hayop po na ito ay sinasabing may genetic characteristics na posibleng tumugon sa mga requirement ng sinaunang Jewish law. Dahil po dito, nagkaroon po ng interest mula po sa ilang religious organizations sa Israel. Sa isang proyekto nga po na naging kontrobersyal at kapansin-pansin sa international media, 5 Red Heifer po ang dinala mula sa Texas papuntang Israel. Ang paglipat po na ito ay ginawa sa tulong po ng ilang religious groups na naniniwala na maaaring gamitin ang mga hayop na ito para sa ritual na binanggit sa Biblia. Para po sa marami, ito po ay isang kakaibang balita. Isang hayop na lumipad mula sa Amerika patungong Israel. Ngunit para sa ilang Jewish scholars at prophecy observers, ang pangyayaring ito ay may posibleng malaking kahulugan. Dahil kung ang mga hayop po na ito ay may tuturing na valid redeemers, ayon po sa religious requirements, maaring magamit ang kanilang abo para po sa purification ritual na matagal nang hindi nagaganap sa Israel. Ito po ang dahilan kung bakit ang simpleng balita tungkol po sa pagdating ng mga baka ay naging paksa ng diskusyon sa mga religious circles sa buong mundo. Now, isa po sa mga organisasyong madalas po na nababanggit sa usaping ito ay ang Temple Institute. Ang Temple Institute po ay isang religious research organizations na nakabase sa Jerusalem. Ang kanilang layunin po ay pag-aaralan at ihanda ang mga detalye na may kaugnayan sa sinaunang templo ng Israel. Kabilang po dito ang pag-aaral ng temple rituals, priestly garments, sacred vessels, at iba pang bahagi ng temple worship na binanggit po sa Biblia. Now, sa loob po ng maraming taon, ang organisasyong ito ay nagsagawa po ng iba't ibang proyekto upang muling buuin ang mga kagamitan na ginagamit sa sinaunang templo. Halimbawa na lamang po, gumawa sila ng replicas ng menorah, altar vessels at priestly garments batay po sa paglalarawan ng Biblia. Para po sa kanila, ang paghahanda po ng ito ay isang paraan ng pagpapanatili ng religious heritage ng Israel. Ngunit para po sa iba, ito rin po ay isang sinyales na may ilang grupo na seryosong naghanda para sa posibilidad ng isang third temple sa hinaharap. Kaugnay po nito, ang pagdating po ng Red Heifer mula sa Texas ay naging bahagi po ng mas malawakang diskusyon.
Kung sakaling ang hayop na ito ay mapatunayan na valid ayon sa Jewish law, maaari itong maging bahagi ng ritual na matagal nang hindi nagaganap mula pa noong panahon ng Second Temple. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagtatayo po ng isang Third Temple ay hindi simpleng proyekto lamang. Ito ay may napakalalim na political, historical, at religious implications. Ang lugar kung saan dating nakatayo po ang templo ay isa sa mga pinakasensitibong lugar sa buong mundo. Now, dahil nga po sa mga pangyayaring ito, maraming prophecy watchers ang muling nagtanong, may connection ba ang Red First tinatawag na end times? Sa ilang interpretasyon po ng Biblia, ang Jerusalem po ay may mahalagang papel sa mga pangyayari sa inaharap. Halimbawa na lamang po, sa aklat ng Book of Daniel, may mga propesiya na tumutukoy po sa mga pangyayaring may kaugnayan sa templo at sa Jerusalem. Gayon din po sa Book of Revelation, may mga simbolikong paglalarawan tungkol po sa mga pangyayari sa huling bahagi ng kasaysayan. Dahil po dito may ilang Christian interpreters na nag-uugnay po sa ideya ng Third Temple sa mga propesiya tungkol sa end times. Para sa kanila, ang muling pagtatayo ng templo ay maaaring maging bahagi po ng mga pangyayaring inilarawan sa prophetic literature ng Biblia. Gayunpaman, mahalagang tandaan po na maraming theologians ang may iba't ibang interpretasyon tungkol po sa mga tekstong ito. Ang ilan po ay naniniwala na ang mga propesiyang ito ay simboliko. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay may literal na katuparan sa hinarap. Sa madaling salita po, ang usaping ito ay nananatiling bahagi po ng theological debate sa loob po ng maraming siglo. Now, mula nga po sa pananaw ng maraming Christian theologians, lalo na po sa tradisyong Katoliko, ang konteksto ng templo ay may mas malalim na kahulugan. Sa bagong tipan, ang sentro ng pagsamba ay hindi na lamang sa isang pisikal na gusali. Dahil nga po sa turo ng ating Panginoong Kristo, may bagong pag-unawa sa templo. Sa Gospel of John, sinasabi ng ating Panginoong Kristo na ang tunay na pagsamba ay hindi limitado sa isang lugar lamang. Sa halip, ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa espiritu at katotohanan. Bukod po dito, itinuturo rin ng mga apostol na mga mananampalataya mismo ay itinuturing na templo ng Diyos. Ang ideya pong ito ay makikita sa mga sulat ni Paul the Apostle. Ayon nga po sa kanyang turo, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa puso ng mga mananampalataya. Dahil dito maraming Christian theologians ang nagsasabing ang sentro ng pananampalataya ay hindi po nakasalalay sa pagtatayo ng isang bagong templo sa Jerusalem. Sa halip, ang pinakamahalagang templo ay ang buhay na relasyon ng tao sa Diyos. Ito pong dahilan kung bakit sa pananaw po ng maraming Kristiyano, ang pagdating ng Red Heifer ay maaaring isang interesting historical event. Ngunit hindi po ito ang sentro ng Christian faith. Now, sa bawat panahon po ng kasaysayan, may mga pangyayaring nagbubukas po ng mga tanong tungkol sa mga sinaunang propesiya. Ang pagdating ng Red Heifer mula sa Texas patungong Israel ay isa sa mga pangyayaring iyon. Para po sa ilan, ito po ay isang posibleng hakbang patungo po sa isang matagal ng hinuhulaang pangyayari. Para sa iba naman, ito ay isang pangyayari lamang sa modernong religious history. Ngunit sa gitna po ng lahat ng interpretasyon, may isa pong mahalagang paalala ang pananampalataya. Ang layunin ng propesiya sa Biblia ay hindi upang lumikha ng takot o speculation. Sa halip, ito po ay paalala na ang kasaysayan ay nasa ilalim ng mas malaking plano ng Diyos. Kaya sa bawat henerasyon, may mga pangyayaring tila nagbubukas po ng mga bagong tanong. Ngunit ang tunay na hamon para sa mga mananampalataya ay hindi lamang po ang pag-unawa sa mga propesiya. Ito po ay ang pamumuhay ng pananampalataya sa araw-araw. Kaya ang pagdating po ng mga Red Heifer sa Israel mula po sa Texas ay isa pong pangyayaring nagbigay po ng interes sa maraming tao sa buong mundo. Para po sa ilan, ito ay konektado sa sinaunang ritual ng purification. Para sa iba naman, ito ay posibleng koneksyon sa usapin ng Third Temple. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang tanong po dito ay hindi lamang kung kailan matutupad ang propesiya, kundi ang mas mahalagang tanong po ay ito: paano tayo mamumuhay habang hinihintay ang katuparan ng pangako ng Diyos? Dahil po sa dulo ang lahat ng propesiya, ang sentro po ng pananampalataya ay hindi isang gusali, hindi isang ritual, hindi isang hayop. Ang sentro po ng pananampalataya ay ang Diyos na patuloy na gumagabay sa kasaysayan ng mundo. God bless po sa ating lahat.